Yung number 10. Okay na. Ay, susunod na pala tayo. This is 3. So 4 na 4. So yung 4 pala ay momentum. Ayan, dito na tayo. Sige. So paano kaya to number? Natin. So sa number 1, and i-print ko na lang. Ma'am Ali, na-receive mo email ko? Ay, hindi. Yeah. Nung matagal na yun, nag-email ako na na-move tayo sa December 5. Ah. December 5 na po. Kasi pinalaki ni Ma'am din, hindi na kulok yung naging conference na tapos sa balagtas na sana. Malaki na siya. Okay. Moment. Okay, paano yung number 1? Sa number 1, ang gagawin lang natin ay so James and Ramon pull the ends of light rope stretch between them as shown in the figure. So when Ramon has moved 5 meters, so 'di ba? Pinul nila yung string. Tapos si Ramon is nag-move siya ng 5 meters towards the origin, so 'di ba? So how far James move? Okay. Okay. So galing sila sa so ito si James. So si James ay nasa negative 10 meters. Tapos ito yung origin, 0. Tapos nandito si Ramon na nasa 10 meters din. Ayan. 10 meters. And then, okay, positive 10 meters. So, di ba, pag nasa right nung origin, positive 10. Pag nasa left is negative. So, negative 10 tapos 10. Ngayon, ang gawin natin is, meron silang masses. Si James, ang mass niya is, so yung mass ni James is nasa 90 kilograms. Tapos si Ramon, yung mass niya is nasa 60.0 kilograms. Ayan. So, hanapin natin yung center of mass. So, paano kaya natin hanapin yung center of mass? Wait lang. Okay. So, paano kaya natin i-figure out yung center of mass? Paano kaya? Ano kaya? Paano? May idea ka ba? Di ba? Di ba ang distance niya is, pwede itong i-denote as R. So, yung R ni James is negative 10 meters.
Tapos yung R ni Ramon is positive 10 meters. And sabi natin before, yung center of mass is lumalapit siya doon sa part kung saan pinakamabigat yung system. So, saan dito lalapit yung center of mass? Yung center. Mm. Okay, pa left. Kasi dito siya pinakamabigat. Ibig sabihin, yung center of mass must be here. Kaya yung sa drawing, nandito yung center of mass. No? So, pero ano yung exact position ng center of mass? So remember, yung center of mass is center of mass is equal to, di ba, meron kang, di ba ito yung formula niya? Meron kang sum, tapos mi, tapos ri over sum ng mi. Then, dalawa lang naman sila, di ba? Ibig sabihin, this is M1, R1 plus M2, R2 all over M1 plus M2. Okay, naalala mo ba yung formula? Mm-mm. Mm-mm. Pero sige, pwede natin silang palitan ng notation natin. So ito si James, tapos yung R ni James, plus M ni Ramon, plus yung R niya, then all over, we have MG plus MR, no? Tapos pwede na natin ilagay, so ano yung MG? 90 kilograms. So 90.0 kilograms times, ano yung R niya? Negative 10, right? Plus, paano naman si Ramon? Si Ramon is 60 kilograms times 10 meters all over. We have 90 kilograms plus 60 kilograms. So ano kayang sagot? Sige nga, nasaan yung center of mass? Hmm? Okay, ano yung sagot? Sorry? Okay, negative 2. So negative 2, right? Tapos, cancel yung kilogram, ano matitira? Meters, no? So meters. Negative 2 meters, which is tama yung intuition natin. Magiging mas malapit siya doon sa region kung saan pinakamabigat yung system. So in this case, nasa negative 2 meters siya, which is tama lang naman. So nag-make sense ba yung sagot? Pero hindi naman yun yung tinatanong. Ang tinatanong is nung hinila nila isa't isa, na nag-tug of war sila, si Ramon, nag-move siya ng 5 meters. Nag-move siya ng 5 meters. So nag-move siya, let's say dito, hanggang dito, 5 meters. Okay, so this is 5 meters towards the origin. So nag-move siya from here, from I don't know, 5 meters to right. Na nag-move siya ng 5 meters. So ang tanong is, how far mag-move si James? Gaano kalayo? So how far siyang mag-move? Hahanapin natin to. Okay, gets ba?
Okay, sige. So, naghilaan sila, nag-move si Ramon ng 5 meters. So, how far mag-move si James? How far siya magsaslide towards the origin? Okay, so, ngayon, take note na kapag nag-move sila, according dito, ang hint is the center of mass does not change. Ibig sabihin, pagdating nila ditong dalawa, ano daw mangyayari sa center of mass? Hindi. Dapat nandyan pa rin siya. Oo. Mm-mm. Kasi nga, di ba, the center of mass does not change. Ibig sabihin, pag nagbago sila ng position, di naman din magbabago yung mass nila. Pag nagbago sila ng position, hindi dapat magbabago yung place ng center of mass. Okay, gets ba? Okay, dapat conserve siya. No? So, ngayon, ang gagawin natin, yung formula ulit ng center of mass equal sa mass ni James. Bagong position ni James, gawin nating R prime. Let's say, this is um, R sub J prime. Gets ba? Bagong position. Oo. Oo. Ito naman, si Ramon, bago na yung R. So, bago na sila ng R, pero dapat yung center of mass, pag kinalculate mo, nasa negative 2 pa rin. Hindi dapat magbago. Okay, so ibig sabihin, plus mo to sa mass ni Ramon, R ni Ramon, then all over yung mass ni James plus mass ni Ramon. Okay? So, substitute natin yung values. So, yung mass ni James ay 90 kilograms. Tapos, ay hindi, ang hanapin pala natin yung bagong position. Yung bagong position ni, sino to? Ni James, no? So, hanapin natin yun. So, yung R prime ni James, so M sub J, R sub J prime is equal to XCM MJ plus MR minus MR R sub R prime. Gets ba? Okay, so, and then, ano yung bagong R ni James? So, yung bagong R ni James ay equal sa XCM MJ plus MR minus MR R sub R prime. Yan yung bago. Then, all over um, M sub G. No? Tapos, ang binigay dito is yung naging displacement nila right from their initial position. So, ibig sabihin, ano na yung panibago niyang R? Ano na yung bago niyang R? Hindi. 'Di ba ang bago niyang R is, ang bago niyang R, yes. So, yung bago niyang R ay equal sa 10 meters minus 5 meters, di ba? Yes, 5 meters. Pero dapat, kasi ito yung R, ito yun. Ito yung tinutukoy na R, di ba? Tapos ito naman yung R sub J prime. Gets ba? Ay, hindi. Hindi pala. Ito, hanggang origin. Okay, gets? Okay? So, yan yung mga R. Yan yung bagong R. Yan yung mga bagong R. Okay, so at least nakikita natin. No? And ngayon, ano naman yung R sub J prime? So, yung R sub J prime is equal sa, saan equal yung R sub J prime?
Ano yung R sub J prime? Pero yung ano muna dito, yung tinuturo ng figure. So yung R sub J prime ay equal sa negative D ay negative 10, di ba? Minus, pero itong D na to is should be negative, right? Hindi tayo sure, no? So negative D. Ibig sabihin, equal to sa negative 10 plus D. Tama? Okay, so ganyan siya. Meters plus D. Yan yung ilalagay natin ngayon dun sa baba. Okay, so alam natin yung R sub R prime. Alam na rin natin kung ano yung R sub J prime. So negative 10 meters plus D. So lagay mo siya dito. Negative 10 meters plus D is equal to XCM MJ plus MR minus MR R sub R prime all over M sub J, di ba? Tapos, ano yung D? Yung D yung hinahanap. Kasi baka mamaya hanapin mo yung R sub J prime. Hindi pa yan yon. Kasi ang tanong is how far has James moved? So, ibig sabihin, ang hinahanap mo is gaano siya kalayo nag-travel from its initial position papunta doon sa bago niyang position. Gets ba? Okay? So, yun yung tinatanong. No? So, that means, yung D is equal sa XCM MJ plus MR minus MR R sub R prime all over MJ plus 10 meters. Diba? Okay, so ano ngayon yung magiging sagot? Ano ba yung XCM? Na-calculate natin, it's negative 2. Lagay mo, negative 2 meters. Tapos yung MJ is, ano ba yung MJ? 90. So 90.0 kilograms plus 60.0 kilograms minus, ang mass ni Ramon is 60 kilograms. Yung R sub R prime is 5 meters din, di ba? Then, all over MG. Ano ba yung MG? MG is 90 kilograms plus 10 meters. Ano kaya ang answer? What is D? Okay, 3 point. Okay, 33 meters. Okay, nice. Ayan. So, kung nag-move si James, ay si Ramon ng 5 meters, siya naman nag-move ng 3.33 meters. Okay, gets ba? Okay, wait lang. Nag-make sense ba yung sagot natin? Tama lang, no? Negative 10 plus D. Wait lang. Tama ba yung ginawa natin? 10 minus 5. So, makuha ko yung RR prime.
Tapos ito naman, negative 10 plus D. Makukuha ko yung R sub J prime. Okay. So I think correct naman. Pero parang hindi nagme-make sense kung gagawin kong negative to. No? Basta ang mangyayari lang is ano to? Basta ito plus to. Kasi nag-move siya sa ano, di ba? Yan. Gets ba? Kasi parang ano lang siya eh, distance lang siya. Siya yung nabawas, di ba, na distance. Okay, so negative 10 plus, makukuha ko yung R sub J prime. 10 minus 5, makukuha ko yung R prime. No? So yun siya. Okay, nice. At least alam na natin. You can test this. No? Pwede natin i-test kung tama yung sagot natin. So yung center of mass, kasi sure ba tayo na yan talaga yung sagot? Let's see. Okay, see, ito yung M sub J. Bagong R ni Ramon, ay ni James, plus yung M ni Ramon, plus yung bagong R ni Ramon, all over M sub J plus M sub R. No? Ayan. So ano ba yung R sub J prime? Ang R sub J prime, alam na natin, di ba? It's 5 meters. Tapos yung R sub R prime ni Ramon, yung bago niyang R, is, ano ba yung bago niyang R? Di ba 3.33? So, equal to sa negative 10 plus 3.33. Anong sagot? Okay, negative 6.66 talaga, no? 66 5 meters. Okay, 67. Right? 67 meters. 6.67 meters. Lagay natin. So, negative 6.67 meters. Ilagay natin. M sub J is 90 kilograms. Yung R sub J prime is 5 meters. Plus, mass ni Ramon is 60 kilograms. Tapos yung bagong R ni Ramon is negative 6.67 meters. Ay, kabaliktad data. Wait lang. Anong nangyari? Si Ramon pala yung 5 meters. Okay, baliktad to. Baliktad to. Ayan. Okay. Ito dapat yung 5 meters. Mali. Right. Tapos ito yung 5 meters. So si James ang nasa negative 6.67, si Ramon ang nasa 5 meters. Then all over 90 kilograms plus 60 kilograms. Anong sagot? Okay, negative 2 meters. So, ibig sabihin, verify natin yung answer natin. Dapat, pag nag-move si Ramon, ang mangyayari, as a consequence, mag-move din si James. Para yung center of mass is ma-conserve. Okay, gets ba? So, conserve yung center of mass. Okay, may questions ka ba about number 1? So, hindi naman mahirap, no? Ano siya, kailangan yung center of mass, dapat stay still pa rin siya doon sa
old position niya, no? Sa question 2, ano naman yung question 2? So for question 2, given a force, ano ba yung force? Force, meron kang force function. E raised to 2t. Okay, find the impulse. Okay, ano yung impulse in Newton second? From 0 to 2 seconds. So, in-apply mo raw yung force from 0 seconds to 2 seconds. Tapos, nagbabara yung force with respect to time. Di pala dapat to x, dapat to t. Mali. Okay? From 0 seconds to 2 seconds, in-apply mo raw yung force na e raised to 2t. Ang tanong, ano daw yung impulse? Di ba yung impulse is, pwede mong gawin ganito. No? Paano ba? Impulse is equal to, paano ba to? Impulse is equal to delta t, right? So yan siya. So ibig sabihin, dj is equal to dp, right? So that means j now is equal to integral of dp, right? From p naught to p. Gets ba? Okay? So yan yung sa integral form. Ngayon, we can use the formula of momentum. Kumbaga parang i-derive ko sa iyo yung formula. No? Actually, diniscuss na natin to pero maganda na ulitin natin. Di ba yung momentum is, ano ba yung momentum? Ano yung formula ng momentum? Yeah, recall mo lang. Okay, di ba ano siya? Mass times velocity lang. O mv lang, right? So, ibig sabihin, dp, assuming constant mass, ay equal sa mass times dv, right? So, dyan siya equal, no? And then, ang mangyayari is from v naught now to v, m dv, correct? Okay, tapos, ano mangyayari dito? Di ba? F is F net equals to mass times acceleration, right? Okay, so anong gagawin natin ngayon? Di ba? Di ba? This is equal to m dv over dt, correct? Okay? So, ang gagawin natin is this can become so that means, that implies from this equation, this implies yung m dv equals sa f net dt. Ano, make sense ba? Okay? So, palitan natin yung mdv ng f net dt. Ibig sabihin, equal siya ngayon sa from initial time to final time of f net times dt. Or, in other words, t naught to t ng f of t dt. Ito ngayon yung impulse. Gets ba? Okay, yan ngayon yung impulse. So, that means, from 0 seconds to 2 seconds, ano yung f net natin? E raised to 2t dt. Ayan. Mo kung ano yung impulse. So, ano yung impulse ngayon? Ano yung integral ng e raised to 2t?
Kaya kitang malaman. Pwedeng mag-ano ka, yes, o pwede, over 2. Kaya pwede mong gawin is substitution, let u be equal to 2t. That means du is equal to 2 dt. So that means dt is equal to du over 2. Gets ba? Okay, so ang gagawin natin, palitan natin siya. Magiging e raised to 2t. Ang 2t is letter u na lang. Then yung dt is du over 2. Then magkakaroon ka ng bagong limits. So yung u naught ngayon, kasi di ba this is from u naught to u, right? Kasi bago na yung variable mo. So ano yung u naught? U naught is 2 times 0. So magiging 0 to. And yung upper limit is 2 times 2, right? So magiging 4. Ibig sabihin, magiging 1 half from 0 to 4 ng e raised to u du. And ano yung integral ng Euler function? Ganyan din, di ba? Hindi siya magbabago. So meron kang 1 half e raised to u from 0 to 4, right? So that means this is equal to 1 half e raised to 4 minus 1 half e raised to 0, correct? Okay, so anong sagot dito? You have 1 half minus 1. Correct. Okay, so ito ngayon yung impulse. Ano yung exact value? Sige, kalke mo. Okay, 26.8. So 26.8 Newton meter. Yan siya. Gets ba? Okay, so yan na yung yan yung impulse. Okay, nasagutan natin yung question 1 and question number 2. How about question number 3? Yan. Paano kaya yung question 3? So meron kang collision and the collision is two-dimensional, right? Hindi head-on yung collision. So, anong nangyari nung nagbanggaan yung MA at saka MB, hindi sila head-on. Ano ba ibig sabihin ng head-on? Ano ibig sabihin ng head-on? Ano ba ibig sabihin ng head-on? Yes, diretso siya, right? Dito, medyo may, parang hindi sila pantay. So, nangyari dahil hindi sila pantay, nung nagbanggaan sila, si MA napunta sa 30 degrees north of east. Tapos si MB is south of east, no? So nagkaroon sila ng angle. Okay, hindi pantay kasi yung collision nila. Hindi head on. So kapag hindi head on pero hindi ibig sabihin hindi na conserve yung momentum. So what will happen is conserve pa rin yung momentum along x and y axis. Gets ba? Okay, conserve pa rin yung momentum. So ipakita natin. So nangyari is ano ngayon yung magiging final momentum. So, mangyayari is initial momentum which is, ang initial momentum is VA. Ano ba yung given? Ang given is
VA. Tapos, pero yung V sub B is, ano yung velocity ni B? Initial velocity ni B. I think wala. Atras siya. Oo. So, mangyayari is babanggain siya ni MA. Si MB atras lang. Okay? So, mangyayari si B, 0. Tapos si MA, ang initial velocity niya is 5 meters per second. Ngayon, after collision, ano na yung magiging bagong velocities nila? So si UA, binigay ba? UA and UB, wala, no? So ibig sabihin, hahanapin mo to, hahanapin mo rin yung bagong velocities nila. Okay, gets ba? So, gagawin natin is conservation of momentum. Initial momentum is equal to final momentum. And hindi lang to basta momentum. This is what we call total momentum. Okay, total momentum. So kapag meron kang total momentum, what you're going to do is meron kang MA, VA, vector yan, plus, kasi vectors din to, plus M sub B, V sub B is equal to MA, yung new velocity niya, plus MB times yung new velocity niya. Ayan. Okay, now, di ba yung V sub B is 0? So, ibig sabihin, wala na to. 0 na to. So, ano na lang yung matitira? Kakaroon ka ng MA, VA is equal to MA, UA, plus M sub B, U sub B. Ayan. Okay, so gets ba so far? No? Kuha ba? May questions ka ba so far? Meron? Okay, wala. Okay, so far gets mo naman. Okay, so what's next? Since naka-arrowhead to, ang gawin natin per component. Per component. Ito yung gagawin natin. So pag per component, unahin natin yung sa x-axis. Pag sa x-axis, magiging MA, VAX is equal to MA, UAX plus MB, U sub BX. Then kapag sa Y naman, sa Y, MA, UAY is equal to MA, UAY plus MB, UBY. Ayan. So, per component na sila. Kasi nga, di ba, yung U sub A, yung V sub A is equal sa VAX I hat plus VAY J hat. Tapos, ganun din yung mga final velocities. So, yung final velocity niya is equal sa UAX I hat plus U sub B U sub AY J hat. Tapos yung final velocity naman ni B equals sa UBX I hat plus UBY J hat. Okay, gets ba?
no? So yan yung mga components nila. Yung X and Y components. So ito na sila. Kaso kung manonotice mo, ano yung orientation ni VA? Dito sa drawing. Ano yung orientation ng VA? Oo. Okay, directly, yes, to the right. So kung to the right siya, meron siyang X component, pero yung Y component niya is ano yung Y component ni VA? So dahil horizontal siya, that means VAY is equal to 0. Kasi nga, since VA is directly to the right. Bakit nag-0 yung Y? Kung directly to the right siya. Bakit nag-0 yung Y? Walang Y component yung velocity. Right? Purely horizontal. So, ibig sabihin, X component lang. So, that implies na VA is equal sa VAX. Okay, gets ba? Okay, so yun lang yung implication. So, ibig sabihin, yung VAY dito, ay, VAY pala to. Mali. V to V. Pero ito, 0 na to. Diba? So, ano na yung magiging second equation? 0 is equal to MA 2AY plus MB U sub D Y. O, yan na lahat yun. So, ibig sabihin, meron ka ng first equation and second equation. So, ito yung first equation mo. Ito yung second equation. Ano kayong pwedeng gawin sa dalawa equation? Ano ba yung hinahanap na? Hinahanap natin yung mga velocities, yung final velocity. So, ang gawin mo is from here, isolate mo to. Di ba? From equation 2, so that implies na yung MB UBY is equal to negative MA UAY. Diba? So, ibig sabihin, UBY is equal to negative MA UAY all over M sub B. Okay, gets ba? Okay? So, alam mo na yung UBY. Ang gawin mo na lang ngayon, yung UBY, ito na yung magiging equation 3 mo. Ang gawin natin, substitute equation 3 to equation 1. Ano mangyayari? So, ito equation 1, MA VAX. So, MA VAX equals to MA tapos UAX plus MB saka MB tapos UBX. Ayan. Okay, tapos ano yung papalitan ko? Ano yung papalitan ko? Mm, mm,
UBY. So, paano kaya ito? Ma-work out kaya ito? Ano kaya? Paano kaya magiging solusyon natin? Paano kaya? Ang gawin natin ganito. From equation 3, di ba, pwede ko siyang gawin ganito. Ano ba yung UB? Hindi, palitan ko siya nito. Di ba? Ano ba yung mga components? Ano ba yung mga components? Di ba? Yung UB, ay, may isa-isahin ko. Yung UAX is saan siya equal? Di ba base dito? Di ba yung UA papunta doon? Right? Ibig sabihin, ito yung X component niya. Ito yung Y component. So ito, tawagin ko tong theta 1. Ibig sabihin, this is UA cosine theta 1. This is UA sine theta 1. Tama? Okay, so ibig sabihin, this is UA cosine theta 1. Tapos, yung UAY is equal siya sa UA sine theta 1. Yun. Tingnan din natin yung isa. Ito, about ito. Di ba UB to UB? So, meron siyang X and Y component. Kaya natin. Okay, so ito yung theta 2. So, ano yung X component niya? Ano yung X component nung UB? Oh, di ba UB cosine theta 2? Yan. Oh, paano yung Y? Di ba dapat negative? UB, no, kasi pababa siya. Yung orientation kasi niya is south of east. So, theta 2. Alagay natin. Alam na natin yung components. UBX is UB cosine theta 1. Tapos yung UBY is negative UB sine, theta 2 dapat. No? Ayan, theta 2. Okay? So, ito na. And then, lagyan natin sila dito. Ano yung mangyayari sa 3? Sa equation, yung mangyayari sa equation na ito is UBY is negative UB. Okay? Tapos, negative UB and then sine theta 2 equals to negative MA UAY. Pero yung UAY, di ba? Meron din yan. So, ano yung UAY? UAY is UA sine theta 1. Ano yung mga cancel mo? Yung negative. So, magkakaroon ka ng UB is equal to MA UA all over, diba? MA UA over MB sine theta 1 over sine theta 2, diba? Ayan na siya. O, yan yung UB, nakuha na natin. Pero, syempre, kailangan malaman natin yung value niyan. Yan na lang yung gawin natin equation 3. Ngayon, isubstitute natin equation 3 sa equation 1. Diba? Ang gawin natin, bago natin siya na-substitute,
gawin mo muna, expand mo rin to. Di ba yung MA is MA times VAX. Yung VAX is VA lang din. Di ba? Ito yung kanina directed to the right. So, ibig sabihin VA lang din to. Tapos, equal siya sa MA. UAX is UA wait lang. Tama, no? UA cosine theta. Tapos, yung UBX is plus MB UB cosine theta 2. Yan na. Tapos, ang gagawin natin, substitute mo yung UB. Kasi diba, hinanap mo yung i-isolate mo muna yung, hindi, gawin natin ganito. MA VA is equal to MA UA cosine theta 1 plus MB. May idea ka na ano yung UB. Yung UB is ito. Magiging MA UA over MB sine theta 1 over sine theta 2. Okay. Then, times cosine theta 2. Ayan. Anong mangyayari ngayon? Find UA, di ba? Paano ko mahanap yung UA? So, yung UA is equal sa MA VA all over di ba meron kang MA cosine theta 1 plus yung MB mga cancel, di ba? Mawawala pa. So, ano na lang matitira? MA ano to? MA UA hindi, wala na pala UA. Na-isolate ka na. So, MA tapos sine theta 1 cosine theta 2 all over sine theta 2. Okay, gets ba? So, ano yung, parang may makakancel pa tayo, ano pa? Parang may mawawala pa. Ano pa yung makakancel mo? Pwede natin gawin. Or kaya ito, hindi, magiging ganito siya. Okay, yung MA, tanggalin natin. Kasi ito magiging UA equals to VA all over, pwede mo siyang gawin ganito. Cosine theta 1 plus sine theta 1. Instead of cotangent, pwede ko siyang gawing tangent. Pero ilalagay ko siya sa baba. Gets ba? Okay, so ayan na siya ngayon. Pero ang galing, no? Na-cancel yung MA. Na-cancel siya. Talaga, na-cancel siya. Kasi, na-eliminate yung sa NB. Kaya MA na tira. Tapos yung UB is na-express siya in terms of MA over MB. Tapos na-cancel yung NB. Nawala yung MB, natira MA. Galing, no? Na-cancel siya. So, gawin natin is yung VA is meron tayong value niyan. 5 meters per second.
Pero itest natin mamaya yung result natin. Tapos, all over, cosine, ano yung theta 1? 30 degrees. Hmm. Tapos tangent of 45 degrees. Tangent of 45, di ba? 1 lang naman. Tama, no? 1. So kung 1 siya, cosine 30 degrees plus sine 30 degrees, ano sagot? Okay, cosine 30 degrees. Okay, 30 degrees plus sine 30 degrees. Ano kayang sagot? Okay, 3.66. So UA is 3.66 meters per second. No? Tapos, ang gagawin natin, ano yung U sub B? Paano ko malalaman yung U sub B? Eh, di ba may nakuha tayo kanina? Ito, MAUA over MB. MAUA over MB. Tapos ano yung angle? Sin theta 1 over sin theta 2. Sin theta 1 over sin theta 2. Yan. Okay, answer dito. So, meron tayong yung MA is binigay 2 kilograms. Ano yung UA is nakuha natin, di ba? 3.66 meters per second divided by MB. Ano yung MB? 4 kilograms. So, meron kong sine of 30 degrees over sine of 45 minutes. Okay, ano kaya ang answer? Okay, 1.294. So, 29, no? Meters per second. I-test natin kung tama, no? Ang gawin natin is ulitin natin yung dalawang conservation kasi per component tayo. So, ulitin natin ito. Dapat equal sila sa 0. So, unahin natin yung sa x component. So, para sa x component, di ba, ano yung magiging form nito? So, you have MA, tapos yung UAX, di ba, ay UA cosine theta 1, di ba? Equals to MA UA, ay, mali. Ano pala to? VA lang pala to, di ba? Okay, equals to UA cosine of theta 1 plus MB UB cosine of theta 2. Tingnan natin kung mag-i-equal. Yung MA is 2 kilograms. Yung VA is 5 meters per second equals to ano yung MA? MA is 2 kilograms ulit. UA is nakuha natin 3.66.
cosine 30 degrees plus MB. Ano yung MB? MB is 4 kilograms. Yung UB is 1.29 meters per second. Cosine of 45 degrees. Okay, ano yung sagot sa left side? Ano yung value ng left side? Okay, 10. 10 kilogram meters per second. Sa right side, ano kaya yung value? Okay, pending. Okay, so ibig sabihin, match sila. Okay, tingnan natin sa Y. Sa Y, dapat mag-0 to. So MA is 2 kilograms. UAY is, ano ba yung okay, sulat pala muna natin. MA, tapos yung UAY is UA sine of theta 1 minus MB UB sine of theta. Kasi nga, pababa siya, di ba? So, yung MA ay 2 kilograms. Yung UA is 3.66 meters per second. Sine of, ano yung theta 1? 30 degrees. Minus MB. Ano yung MB? MB is 4 kilograms. Ano yung UB? UB is 1.29. 1.29 meters per second. Then sine of 45 degrees. Ano kaya answer? 0 kaya? Okay, 0. Nice. So, ibig sabihin, na-verify natin. So, ito yung dalawang answers. We have, yung UA is 3.66. Then yung UB is 1.29 meters per second. Ayun. So, nagamit natin. Ano yung pinaka naging takeaway dito? So, from general na law of conservation of momentum, law of conservation of momentum, yan, ginawa natin is per component tayo. No? So, meron siyang conservation sa x axis, tapos conservation sa y axis. Ayan. Sige. May tanong ka ba doon? Or, okay. So, mga malinaw naman. Nag-verify natin, di ba, kung tama yung sa law. Okay, doon tayo sa number 4. Ito na naman yung mahihirap. Okay, question 4. Okay, ano yung question 4? Two identical 0.900 kilogram masses are pressed against opposite ends of a light. Opposite masses are pressed against the opposite ends of a light spring. Ano yung nangyari dito? So, meron kang spring. Right? Tapos sa spring na to, ano yung pinrest mo? Meron kang two masses. Pinrest mo sila. Yung two masses mo. Yan. Bigyan natin ng kulay. Mabasa mo. Ito yung two masses. Yan. Ayan.
Okay, tapos, anong ginawa mo? Pinrest mo sila. Identical sila. So, ibig sabihin, same sila ng mass. So, and yung mass nila is equal sa 0.900 kilograms, no? So, dyan equal. Tapos, meron daw force constant yung spring na K. And ano yung K ng spring? 1.75 Newton per centimeter, no? Ang tanong is, compressing the spring by 20 centimeter from its normal length, find the speed of each mass when it has moved free of the spring. So, nangyari, nung pinrest mo siya, ginawa mong ganito, pinrest mo. So, ito yung spring, pinrest mo silang dalawa, right? Pinrest mo. So, ito yung situation before. Then, after is, ano yung nangyaring interaction dito? Anong tawag dyan? Ayan, nung nirelease mo sila, anong tawag ngayon sa interaction? Ba, nirelease mo? No, hindi rin siya collision. Okay? Ano nangyari, di ba? Ang nangyari is, yung nag-unstretch yung spring, ano nangyari? Bumalik siya sa normal length. Siyempre, saan babalik yung spring? Babalik siya sa normal length, di ba? So, ito yung normal length ng spring, pero ano nangyari? Humiwalay na yung dalawang masses, di ba? Ito silang dalawa. Nag-separate, di ba? Nakikita mo ba? Ano nangyari? Okay, so ano nangyari? Manyan sila, di ba? So, ito yung V. Let's say, tawagin ko tong VA. Ito naman is V sub B. Di ba? Ayan. So, V sub A and V sub B. So, hindi. UA and UB pala. Kasi final eh. UA, tapos ito, U sub B. Yan. Tatawagin ko tong si A. Tapos ito naman si B. Sige nga, ano nangyari dito? So, before, ano yung before? Kinompress natin, right? Okay, kinompress natin yung spring. Tapos yung kinompress mo, anong ginawa mo? After. Anong ginawa mo after may compress? Anong ginawa mo? Binitawan mo siya. Diba? So, nung binitawan mo, anong nangyari? Nag-unstretch. Oo, nag-explode. So, nag-stretch yung spring, tumalsik yung A and B. Diba? So, ano nangyari? Anong type of interaction ngayon to? Actually, nabanggit mo na. Ang type ng interaction is, ano ngayon tawag dito? Tawag sa kanya ay, yes, explosion. And conserve din yung momentum for explosion, di ba? Conserve din yung momentum. So, initially, ano yung velocity nila initially? Ano yung VA and V sub B? Ano yung initial velocities nila? Ano yan? Yes, 0. So, initially, stress sila, tapos yung spring is naka-compress. No? Naka-compress yung spring. Tapos nung nakawala, nag-unstretch yung spring, ano nangyari? Ang mangyari kasi dito is the moment na humiwalay yung dalawang masses,
the moment na maghiwalay yung dalawang masses na unstretched yung spring and ang ginawa mo is magta-travel kasi itong dalawang to kasi 'di ba pagpantayin natin para ma-appreciate mo. So, ang ginawa natin is ano nangyari? Gaano kalayo nag-travel yung masses? So, galing siya dito. Di ba? Hindi. Ito na lang. Pinaka-tip. Sige, ito na lang. So, mula dito, hanggang dito, di ba? Tama? Yan. So, yan yung time. Yan yung distance na nag-accelerate yung left mass. Yung sa right mass naman, ganito naman kalayo. Okay? Ganyan naman siya kalayo. Like, gets ba? Okay, ganyan naman siya kalayo. No? So, tawagin natin itong RA. Ito naman, R sub B. Okay, gets ba? So far. Tapos, pag dumating yung moment na na-reach na to, tsaka ito, ano mangyayari? Yan na yung moment na magde-detach na sila doon sa spring. Gets ba? Kasi, hindi na mag-unstretch yung spring kasi ito na yung normal length niya. Gets ba? Okay? So, ibig sabihin, yan yung hanggang dyan siya mag-accelerate. So, ibig sabihin, well, conserve yung momentum sa explosion. So, anong gagawin mo? Initially, MA, VA, plus M sub B, U sub B, V sub B is equal to MA, UA. Saan nagta-travel yung UA? Yung UA magta-travel siya sa left, tama? So, ibig sabihin, negative. So, MA, UA. So, negative siya. Plus, M sub B, U sub B. Bakit positive yung U sub B? Bakit positive yung U sub B? Okay, right direction naman siya. So, ito na yung conservation of momentum. Initially, di sila gumagalaw, 0. Okay, so that means 0 to. Diba? 0 to. So, ano matitira ngayon? Meron kang negative MA, UA, plus M sub B, U sub B equal to 0. Diba? Tapos, ngayon, marirealize mo na yung U sub B is equal sa negative, equal siya sa MA over MB times ano to? UA. Right? So, yun na siya ngayon. Pero di ba identical masses sila? No? So, kung identical masses sila, ibig sabihin na identical mass is pare sila ng mass, no? So, M over M to. Anong ini-imply ngayon ng kung identical masses sila, anong implication ngayon? Okay, equal yung magiging final velocities nila. Okay, which is equal sa, let's say, letter U na lang. And makukuha natin yung letter U kasi nga, di ba, kinumpress mo sila ng compressing the spring by 20 cm from its normal length. So, ibig sabihin, yung total compression, di ba? Sabihin natin yung compression is X, no? So, saan equal yung total compression? Siyempre, yung amount na kinumpress nito at saka kinumpress ng isa. Tama?
Okay, so ibig sabihin meron kang RA plus R sub B, right? Ayan yung compression, no? Tapos, anong mangyayari ngayon? Okay, pwede mong ilagay ito. Okay, kung yan yung total compression, anong gagawin natin? Pwede tayong gumamit ng U squared is equal to U sub naught, di ba? V squared. Kasi di ba, initial velocities, di ba? Right? VA, no? Plus 2A delta X, no? Or, ano to? RA. Tama? Yan, pwede mong gamitin to. Yung isa naman, U squared is equal to V sub B squared plus 2A R sub B. Yan. We expect na same acceleration lang naman. Bakit kaya? Same lang naman yung acceleration. Bakit kaya? Tapos ka lang. Dito. Okay, tara balik tayo. Okay, nasa na isa? Ito. Paano to? Bakit kaya same acceleration? Bakit kaya? Same acceleration kasi, um, okay. Well, kasi same lang naman sila ng final velocity. Tapos, galing sila initially both sa zero. So, you expect na dahil same mass lang naman sila, same rin ang final, same din sila na acceleration. Di ba? Right? So, di ba galing sila sa zero? So, zero to pareho. Zero to. Ito zero din. Ano magiging sagot? 2A, RA. Isa naman is 2A, RB. Yan. Pero pwede mong i-generalize yun eh. Pwedeng hindi mo rin sabihin na pare sila na acceleration. Kasi mamaya, mapapakita mo rin na same talaga sila na acceleration. No? So, gagawin natin is, ano yung next dito? Ano pa ba? Ito, okay. Tama na to. Tapos, di ba, um, di ba, yung i-apply na spring force sa kanila, same lang naman. Kasi, di ba, magiging same lang naman sila ng stretching. Right? Okay. Valid ba yun? May naisip ako. Same lang naman ng force yung i-apply sa kanila. Okay, so ibig sabihin kung same force or same spring force. Kasi 'di ba parang nilagay mo na lang din yung kung ipipress mo sila pareho with the same amount of distance. Parang yun na yun, 'di ba? Pag pinress mo, same distance. Tapos pag ni-release mo,
Siyempre, pag same distance din ba yun? Parang, magiging totoo ba yun? Magiging real ba yun? Okay, sige. Tingnan natin. Ah, medyo mahirap pala to, no? Pero, ano natin, na-release sila eh. Pinrest mo sila, tapos kinumpress mo yung spring ng 20 meters. So, kung kinumpress mo yung spring ng 20 meters, mag-a-apply siya ng same force both ends. Tama? Same spring force yun. Both ends. Kung kinumpress mo siya ng 20 meters. From equilibrium. Right? Tama ba yan? Reasonable ba yan? So, kung na-compress yung spring ng 20 meters, mas magiging mataas yung force. So, ibig sabihin, same force lang, di ba? So, kung same force lang i-apply, ibig sabihin, tapos same mass din sila, tapos 8 to. Tama? Tapos yung isa is F is equal to M A sub B. So, dahil same lang naman ang F at saka M, this implies na yung dalawang acceleration must be constant, right? Magbabago lang yung acceleration if different masses sila. No? If different masses sila. So, ibig sabihin, yung dalawang to is magiging U squared. U is equal to square root of 2A RA, di ba? Tapos ito magiging ano to? Yung isa U is equal to 2A R sub B naman yung isa. Tama ba? So ngayon, so according sa explosion, magkakaroon sila ang ini-imply nun is same final velocity, di ba? Kasi same masses nga sila. So dapat same lang sila ng final velocity. Okay, kasi same masses. Okay, tapos mangyayari dito, U is equal to, diba, ito yung relation natin kanina. Right? Meron kang X is equal to RA plus RB, diba? Ibig sabihin, R sub B is equal to X minus RA. So that means, gawin na lang natin, initially, sabihin natin yung isa UA, yung isa UB. Gawin muna natin ganito. Gawin muna natin ganito. So mangyayari, UB is square root of 2A RB. Yung isa, square root of 2A RA. Wait lang.
Yung mapapalaba tayo, yung ginawa natin to. RB is X minus RA, di ba? Yung isa is RA. Like, tama, di ba? Malalaman ko yung isa. So, mangyayari, RB is equal to RA. Magiging ganyan lang siya. So, this implies na ito, dalawa equal sila sa R pareho. Kasi equal sila according sa equation. Magiging 2R. No? So, pag naging 2R to, that implies na yung R ay equal sa X over 2. Yan. No? Same din sila ng matatravel. So, ano nga yung magiging sagot? Okay. So, that means U is equal to square root of 2A. Tapos yung RA is just R. Tapos X over 2. So, 2AX over 2. So, equal pala siya sa square root of AX, di ba? Tapos, ano yung A? Yung A is galing dito. So, magiging square root of F times X over M. Kasi nga, yung A ay equal sa F over M. Pero ano yung F? Di ba yung F is spring force? So, kung meron kang spring force, ibig sabihin, K X squared over M ngayon to. Gets ba? Okay, so ano ngayon yung mangyayari? Yung K ay 1.75 Newton per centimeter. Okay, per centimeter. Then, nag-compress siya ng 20 centimeter squared all over ano to? 0.900 kilograms. Ano kaya yung sagot? Ano kaya yung U? Sige nga. $47 point. At 27 point. Ano siya? 57 point. Nakansin natin. Okay, ano answer? Or 88. So, 89 meters per second. Ito siya ngayon. Tama kaya yung sagot natin. Correct kaya ito.
Hmm. Wait, tingnan muna natin mabuti. So, okay, ginamit natin sa explosion. Equal sila. Tapos, yung total x is r plus r, so 2r. Kaya, yung r is naging x over 2. So, na-cancel. Tama kaya to? Hmm. 2a magiging 2r. Hmm. X over 2. Is a... Ay, wait. Sandali. Yung F, yung F ay di ba X siya? So, KX. Total compression. Sandali. Parang may mali akong ginawa. Tingnan natin. UA square root of 2 times A. Yung A is F over M is KX may KR over M times 2. Hmm. Negative, positive. Wait lang.
Baka mahirap ata pag ginawa natin to. Siguro para mas maging madali siya. ah, Kasi RA plus RB. Wait lang. Okay. So F over N. Kx squared over 2. Ay ganito. My God. Hindi ko may mali. Gawin natin ganito. Ah, gawin natin is relative. Kumbaga parang sa perspective ng M or sa perspective ng left M or perspective ng right M. So, ganun ang gagawin natin. Nangyayari is instead of doing this, ang gagawin mo, gawin natin to. Ito yung gagawin kong origin. Ito yung gagawin kong origin. Mangyayari is um, okay, so ito yung gagawin kong origin. Yeah, ito. Ano po? Tapos, ang mangyayari, kung ito yung origin, nagkakaroon ng stretching is dito. Yan. Yan, di siya magkakaroon ng stretch. Ay, nagkaroon siya ng stretching, tapos na-release. No? So, ito yung magiging X. Okay, tapos ang mangyayari is relative velocity. So, ang mangyayari is ito, parang gagawin mo is by explosion, mangyayari is kung sabihin natin with respect dito at rest siya. Like, diba? Ito, magiging ano to, relative velocity. And we know na by explosion, MA, VA, plus MV, MB, V sub B, equal to MA, UA, plus MB, U relative. No? So, ang mangyayari is sa perspective niya, syempre, sa perspective nitong left ball, at rest siya. So, ibig sabihin, zero na to. No, zero to. So, that means, ito din, zero din to kasi initially at rest naman sila with respect to both. So, mangyayari is relative velocity. Wait lang. Hindi nangyari. Ay, hindi. Hindi ganito. I-construct natin yung original. MA, VA, plus M sub B, V sub B, is equal to MA, UA,
negative. Yan, ito yung kanina. Plus M sub B, U sub B. Ayan. Okay, tapos next is okay, next is ang gagawin natin 0 to, and alam natin magkakaroon sila ng same velocity. Kasi nga, di ba, by explosion, you will realize na this is MA, UA is equal to MB, U sub B. And dahil same mass sila, MA is equal to MB is equal to M. So, ang mangyayari is UA is equal to U sub B. So, same sila ng velocity. No? Ito yung kanina. Okay, ito yung kanina. No? Alam na natin to. So, ibig sabihin, if we take yung perspective ng left body dito, sa perspective niya is twice yung velocity nito. Like 2u. Gets ba? Okay, kasi 'di ba? Parang ano sila, parang may Galilean transformation. Okay, ganun. So 2u yung relative velocity. So kung yan yung relative velocity, we know that u squared is equal to v squared, ito yung una yung velocity, plus 2a 2a tapos x. Okay. Tapos, ito yung amount of stretching equal siya sa F is equal to MA. So that means yung F is KX equal to MA. To take yung magnitude. Tapos yung A ngayon is equal to KX over M. Okay, KX over M. No? So, mangyayari is U squared is equal to V squared plus 2 times KX over M times X. So, magiging sagot. Initially, both naman silang at rest, so V squared is equal to 0. So, that means U squared is equal to 2KX squared over M. Okay, so, anong ini-imply nito? Tama ba? Tama ba tayo? Or baka mali tayo na equation na ginagamit? Parang medyo may mahirap sa problem na to. Ay, hindi. Yung U pala is yung U relative. Relative kasi ito, di ba? Wait lang. Relative to, no? So, relative. Yan, relative. Yan, relative. So, ang gawin natin, i-substitute natin. So, magkakaroon tayo ng ano to? Di ba yung U relative is 2U, no? So, magiging 2 times U squared equal to 2KX squared over M. So, magiging 4U squared equal to 2KX squared over M. So, that means U is equal to square root of KX squared over 2M. Ba't kaya parang hindi nag-match yung result natin kanina?
Kasi di ba kanina kx squared over m lang to. At kaya hindi nag-match, no? Di ba? Baka may mali tayo sa kanina. Okay, so equal to sa square root of, ano yung k? 1.75 Newton per centimeter. Tapos, x is 20 centimeters squared over 2 times 0.900 kilograms. Ano sagot? Mm-mm. Nine, okay, 19.72 centimeter per second, no? Right? Convert natin sa meters. So, times natin siya uh, sa 100 centimeter. Meron kang 1 meter. Diba? So, cancel. Anong sagot? Wait lang. Tama ba? Uwi na kami Gawin kaya natin yan. Gawin kaya natin 0.20 meters. Convert ko na sa meters. Anong sagot? Ito din, convert ko na to. Hindi nagmamatch eh. Yan, anong sagot? Kasi diba, 20 centimeter is equal to 0.20 meters. Ano kaya answer? Iba na siya sa kanina. Point 1972. 7 meters per second. Ano ba yung sagot natin kanina? Okay po. Okay. So baka nakalimutan mo yung squared naka-centimeter pala to. Per centimeter to. So, ibig sabihin, 1.75 Newton per centimeter. Diba sa 100 centimeter, meron kang 1 meter. So, anong sagot? 175 Newton per meter. Na, diba? So, matatanggal lang yung point. So, ayan, ano na sagot dito? Okay, ano sagot? Ayaw, 1.97 meters per second. At hindi ito yung sagot natin kanina, obviously. Okay, and at saka, ang nagbago is nagkaroon na tayo ng over 2 factor. No? Diba kanina, ito yung form natin. U equals to square root of kx squared over m. Diba? Yan yung kanina. At saka siguro mas safe to gawin kasi
Hindi tayo nag-assume na equal sila ng distance na na-compress. Gets? Okay, hindi natin in-assume 'yun. Pero kung in-assume natin, ang galing naman na hindi pa rin match yung sagot 'no? Paano kaya nangyari 'yan? U squared over 2, 'di ba? Hindi siya nag-match 'no? Kaya? Na-curious ako. Oo, ito kasi yung kanina, hindi siya pareho. So may something, 'di ba? May something, 'no? Kailangan ata talaga mag-relative velocities tayo. Ayan. Okay. Ano pa ba? Okay. An apple with mass m is hanging at rest. Lower end of a light vertical rope. A dart of mass m over 4 is shot vertically upward. Hanging at rest, no? So yung apple is hanging at rest. Ito yung apple. Tapos, M, light vertical rope. Tapos yung dart of mass m over 4. Nakita mo niya magsalat. Salamat. Okay, ma'am. Ito siya dito. So meron siya. So ito yung dart of mass m over 4, no? Yan, pumunta siya dyan. Okay, tapos shot vertically upward. Upward dapat siya. Ayan. Okay, so m over 4 yung mass niya. Okay, palubat na ako, my God. Bawi na lang ako sa ano. Sa next. Oo. Kasi nasa labas kasi ako. Okay. Oo. Sige, babay na. Bawi ako sa ano, sa Monday. Okay, bye-bye.